Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng pag-aalay ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan at ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Ethiopiang eunuko, siya ang tagpamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulutang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, ganun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasalatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan niya si Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa iyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama, iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po, pagnilayan po natin ang unang pagbasa. Sapagkat ito yung mga gawa ng mga apostol immediately after the resurrection ni Jesus. Hindi po natin ito maunawaan pag hindi natin pinagdugtong-dugtong. Yun pong binasa natin ay tungkol kay Felipe. Sino si Felipe? Pagkatapos na si Kristo'y pinatay at muling nabuhay, namatay muling nabuhay, ang mga apostoles ay laging nagtitipon dahil sa takot. Kahapon ang ebanghelyo natin ay nagsimulang usigin ng mga kapangyarihan ang mga alagad at ang mananampalataya ni Kristo. Pag-uusig. At isa sa mga masugid na taga-usig dito ay si Saulo, yung dating si St. Paul. Si St. Paul po dati pangalan niya Saul, nung hindi pa siya na-convert ni Kristo.
Pinatay nila si Esteban. Si Esteban ay siyang pinakaunang martir sa ating simbahan. Nung pinatay si Esteban, lahat ng mananampalataya ay nag-alisan sa Jerusalem sa takot. Pero kahit saan sila mapunta, dala nilang pananampalataya at patuloy ang kanilang pangangaral. Si Felipe ay isa sa mga mananampalatayang ito na tinawag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon sa lugar na yon, may misyon ka doon. Ang misyon ni Felipe ay tungkol sa pagpapanibagong pananampalataya ng isang, nakalagay po rito, eunuch. Yun pong mga kalalakihang kinakapon para magbantay sa mga asawa ng mga hari. Eunuch, yung kinakapon. Ibig sabihin, makapangyarihan. May isang eunuch na pumunta sa Jerusalem para sumamba. At sa kanyang pag-uwi, sabi ng Panginoon kay Felipe, sabayan mo ang eunuko sa kanyang karwahe. Sinabayan ni Felipe at naririnig niya, nagbabasa ng kasulatan. Binabasa niya ang kasulatan. Ang sabi ni Felipe, nauunawaan mo ba? Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Ito po ang ating pagninilayan. Isang taong may makapangyarihan, binabasa ang kasulatan. Tinatanong siya ni Felipe, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Ang sagot ng eunuko, paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Ito po ang laganap sa atin ngayon. Basa ng basa, wala namang naiintindihan dahil wala namang nagpapaliwanag. Hindi sapat ang magbasa. Kailangan po may nagpapaliwanag. Lalo na sa ating mga Katoliko, we can always read the Bible, pero we are not free to interpret. Kasi kung mahirap sa mga Katoliko kuminsan, ini-interpret nila ang Biblia ayon sa kanilang pangangailangan, according to their own needs and convenience, hindi sa kung ano talagang tunay na meaning ng kanilang binabasa. Ang mahalagang tanong, paano ko maunawaan kung walang nagpapaliwanag sa akin? Ang pagnilayan po natin ngayon ay ang kakulangan ng mga nagpapaliwanag. Di po ba ninyo napapansin, maraming mga Katoliko hindi nakakaunawa sa kanyang pagiging Katoliko. Nagmimisa ako sa mga, hindi ko na sasabihin, especially sa mga schools. Mga batang hindi sumisimba pag-araw ng linggo, pagdating ng misa sa school, without confession, pipila magkukumunyon. Wala na ba talagang nagawang kasalanan? Ang daming nagkukumunyon, walang nangungumpisal. Salamat sa Diyos kung kayo nangungumpisal ay talagang nasa biyaya ng Diyos. Pero ibig sabihin, parang wala nang nagkakasala. Alam ba ng tao, Katoliko, nang hindi pagsimba sa isang araw ng linggo ay kasalanan? Pero yan kahit 10 linggong hindi sumisimba, pag sumimba yan, magkukumunyon yan. Walang nagpapaliwanag na ang hindi pagsimba sa araw ng linggo at araw ng pangilin ay kasalanan. Walang nagpapaliwanag. Nahahalata po ba ninyo, marami sa ating mga kabataan lumalaki, hindi nauunawaan ang ating pananampalataya sapagkat kulang po tayo sa katisismo. Kulang tayo sa katikista. Noong 1999, Paris Priest pa ako dito ng San Jose, gumawa pa ako ng survey, ilang oras sa isang taon ang catechetical instruction ng isang bata. Sa mga public schools, ang catechetical instruction ng mga bata ay naglalaro mula sa 8 to 20 hours a year.
8 oras, hanggang pinakamahaba na ay 20 oras sa loob ng 1 taon. Yung iba nga, 5 oras lang eh. May isang bayan po tayo, once a year lang kinakatikismo ang mga bata, 1 buwan lang, 30 minutes a day lamang. 30 minutes a day times 5, 150. Hindi 2 hours and a half lang yon. Ay 4 na linggo yon. Di 10 oras lang yon. Hindi naman puro turo yon. May attendance pa yon. May tuturo pa ng kanta. May tuturo pa ng dasal. May malilate pa. Magmumura pa yung katekista. Ilang oras ang tinatawag nating classroom instruction doon? Baka wala pang 5 oras sa loob ng 1 taon. Magpapakasal, kailan po kayo huling nangumpisal? Noon pong grade 3. Kulang po tayo sa mga magpapaliwanag tungkol sa ating pananampalataya. Kaya marami tayong Katoliko sa pangalan, pero sa pananampalataya ay kulang. Bakit? Sabi ng eunuko, paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Kaya si Felipe ay sumakay sa karwahe at pinaliwanag sa kanya sa napakahabang paglalakbay bago sumapit sa paruroonan ng eunuko, na-convert na yung eunuko. Na-convert na siya. Kaya pagdating sa isang lugar na may tubig, hiningi ng eunuko, pwede po bang ako'y magpabinyag? At nagpabinyag ang eunuko at sumampalataya kay Kristo. Mga kapatid, inuulit ko po, ang atin pong pagninilay ay tungkol sa kakulangan ng mga nagpapaliwanag sa ating pananampalataya. Sino ang magpapaliwanag? Hindi lang po dapat kami. Ilan lang naman kaming pari. Ilan lang yung madre. Bawat isa ay may tungkuling magpaliwanag. Yung magulang, ipaliwanag nyo sa inyong mga anak. Ang unang katekista ng isang bata, hindi yung katekista sa school, kundi yung dapat kanyang magulang. May mga magulang pa bang nagkakatekismo sa kanilang mga anak? Even indirectly? May mga magulang pa bang nagtuturo sa kanilang mga anak? Pag iaasa po natin ang lahat ng ito sa mga pari at mga madre lamang, ganito ang mangyayari sa atin. Marami ang magtatanong, paano po namin mauunawaan? Wala naman pong nagpapaliwanag. Kaya kaming mga pari, sabi ko nga, ngawa na ng ngawa dito sa simbahan, na kung minsan hindi mo alam kung may nakikinig o wala, pero patuloy pa rin kami. Baka sakaling yung isang nakikinig, at least katulad ngayong umaga, may nakikinig, baka naman pumasok sa kanyang puso, at katulad ng eunukong ito, bago matapos ang araw na ito, ay makapag-decide kayong, tutulong ako sa pagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Ganito po, noon, magpahanggang ngayon, kulang po tayo sa magpapaliwanag. Kaya idalangin po natin sa Panginoon na sana ay damihan pa, maramihan yung tatawaging magpapaliwanag, sapagkat kung walang magpapaliwanag, papaano nga maunawaan ng isang mananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanyang ating mga pangailangan at ating sasabihin, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia,
ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa iyo, Eucharistia. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa iyo, Eucharistia. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa iyo, Eucharistia. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa iyo, Eucharistia. Ama naming makapangyarihan, patunayan mo kami sa aming patnubayan mo kami sa aming paglalakbay. At tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito may iaalay mula sa lupa't bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito may iaalay mula sa katas ng ubas at buong ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kaw aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin ni Diyos, awitin natin ang Ama namin.
hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong magdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.